Si Jesus ay nagpalayas ng mga demonyo. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 22 to 30. May dumating namang mga guro ng batas na galing sa Jerusalem at sinabi nila, "Sumakan niya si Beelzebul at sa tulong ng mga pinuno ng mga demonyo siya nagpalayas ng mga ito." Tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa talinhaga. Pwede bang Satanas ang magpalayas sa Satanas? Kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makakatayo ang kahariang iyon. At kung may sambayanang nagkakahati-hati, hindi makatatayo ang sambayanang iyon. At kung si Satanas ang lumalaban sa kanyang sarili at nagkakahati-hati, hindi na siya makakatayo, kundi malapit na ang wakas niya. Walang makapapasok sa bahay ni malakas at makakaagaw sa lahat niyang mga gamit kung hindi muna itatali si malakas. Saka lamang siya masasaid ang lahat ng ari-arian nito. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang mga anak ng tao sa lahat at sa kanilang kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos, kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapapatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masamang espiritu siya ang tinutukoy ni Jesus. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nais kong bigyan pansin dito ay ang paglikha ng Diyos sa tao. Iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Ito yung pinakamagandang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya lang, kung ang paglikha sa atin, tayo na ang nagkukusa at tayo na ang humihiwalay sa Diyos at kinakalaban natin ang Diyos, ito na yung lumalayo tayo sa Diyos at nagdesisyon tayong pumunta sa kampo ng kadiliman at kasamaan. Dahil ang nais ng Diyos ay pagkakaisa at pag-iibigan, hindi pagkakawatak-watak at kasarilan. Napakagandang mensaheng ito na noong huling hapunan, naging dasal ni Jesus ang mga pagkakaisa ng lahat ng buong mundo. Ang sabi niya, "Ama, maging isa nawa silang lahat." Ito ay galing kay John 17:21. Kay ganda kapag may pagkakaunawaan at magandang pagsasamahan sa isang pamilya, sa isang grupo, sa isang komunidad, lipunan at simbahan. Kaya nga napakaganda itong isang imahe ng demonyo at ang nagiging cause nito sa buhay ng tao.
Kapag kusa kang humiwalay, at ito ay naging desisyon mo sa buhay, ito ang sumasama ka sa kadiliman at kamatayan. Dahil ang gusto ng demonyo na Beelzebul ay pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa ng mga tao. Sa kabilang banda naman, ang nais ng Diyos ay pag-ibig, pagkakaisa at pag-uunawaan. Kaya napakaganda ng binigyan tayo ng Diyos ng freedom, ng kalayaan. Kaya dito, ang pagpapahalaga ng Diyos ay iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Kaya napakahalaga ang kalayaan ito na dapat nating isabuhay, dapat nating mahalin ang kalayaan ng Diyos sa atin at paggawa ng mabuti at patungkol sa Diyos ang ating nananais. So, hanggang dito po muna at sana patuloy tayong magdesisyon ng tama na sundan natin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ng kasamaan.